Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit, puro kabig, mga ganid, manloloko, mapanglamang mga taong walang modo, di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit, puro Anyway, moving on. Iba naman tayo ng subject natin ng re-reakan, ano. Ang re-reakan natin ngayon, si Real Ghost TV. Real Ghost V. Ako, sa akin, ang ano ko dito, ang basa ko dito, Real Ghost V eh. Real Ghost V naman talaga to, di ba? Hindi siya Real Ghost TV. Pwede Real Ghost TV. Kasi anong basa nyo dito? Real Ghost V to, di ba? Ghost V. Real Ghost V. Hindi siya Real Ghost TV. Anyway, kasi naman ito si Real Ghost TV. Hindi mo hiniwala yung yung TV. Dapat Real Ghost, may T, tapos TV. Duda ko typo to. Typo tong ginawa niya. Anyway, pagpatuloy natin reaction video kay Real Ghost V. Diba? Ang title ng video, nandito si Kuya Red, ganun. Nagpakita sa amin ang isang kaluluwa ng may-ari ng bahay, ang pangit ng muka. So, kaluluwa na pangit ang muka, I-play natin to, mga men. Yung niya, hindi niya namaga talaga yung niya sa time na yon. Nilagyan pa nga ng yung mga dahon para lang after 1.5 to... Ano yung sinasabi ni Kuya Red? Yan mga idol, no? So ito na yung intro pa, no? Mamamangha kayo dito sa bahay na to kasi ito si Real Ghost V. Pag nagsasalita to, hindi mo alam kung natatawa siya or Di ba? May vibe siya ng pagkakomedyante, napaka-creepy at ang daming elemento. So ngayon kasama ko ngayon si Kuya Red Adventure, yan. Yan mga idol, no? So ito na naman po ang yung lingkod, si Kuya Red. Yan, so galing kami dito ni Donsky. Kaya lang napansin namin na si Donsky tinulak kasi yun. Tapos yung niya, hindi niya namaga talaga yung niya sa time na yon. Nilagyan pa nga ng yung mga dahon para lang after 1.5 2 days tsaka pa daw siya nakakalakad ng maayos. Alam mo, minsan simula nung napanood ko yung video ni Kuya Red na yung damit na nakahanger, yung lumilipad, medyo nabawasan ako ng paniniwala kay Kuya Red. Hindi, kasi ito si Kuya Red, di ba? Nai-interview to sa radio eh. Napanood ko yung bagamat hindi ko naman talaga pinanood, pero nadaanan ko. Meron silang interview sa radio station ba 'yon? Kasi ang niya doon, ang niya doon sa baba, parang paranormal expert ba 'yon nakalagay doon sa baba. Paki-correct ako paranormal expert yata yung nabasa ko eh. Tapos biglang napanood ko yung damit na lumulutang. Nareakan ko yun eh, i-search niyo sa video nyo. Yung damit na lumulutang na nakahanger, men, di ba? Ako, yes, pwede natin sabihin na kasi wala naman tayong patunay na yun ay damit nga na nakahanger, pero mukha siyang damit na nakahanger eh. Tsaka ang tagal-tagal niyang nakikita, men eh, di ba? Ako, para sa akin, di ba, ang nagiging rant video to kay Kuya Red, ako sa akin kasi, since nakikita mo yan, yung lumulutang na damit na yan, dapat ang gagawin mo, nakatutok yung camera mo. Kasi yan eh, parang breakthrough yan sa science eh. Yun na yung kauna-unahang pagkakataon na mapuprove mo talaga na totoo ang multo. Hindi lang, baka magkaroon ka ng Nobel Prize, dyan eh. Nobel Prize Award dyan eh, sa gagawin mo. 'Di ba? Yung nakikita mo lumulutang yung para sa akin, dapat ang magandang ginawa ni Kuya Red, nilapitan niya habang nakatutok yung camera. 'Di ba? Para makita natin yung nature talaga ng multo. Hindi habang kinukuha ni Kuya Red, nagdadahilan na siya na pag nilapitan mawawala 'yan, 'di ba? Para sa akin, di sana ipakita mo sa amin na mawala siya pag nilapitan. 'Di ba?
wala kaming pakialam kung mawawala. Basta importante, nag-attempt kang lapitan. Pag nawala siya, 'di ba? Doon kami ma-amaze. Hindi, naintindihan nyo sana, ano, wag sasamaan loob sa akin ni Kuya Red. Kasi Kuya Red, skeptic po kasi ako eh. 'Di ba? At marami ako nakikitang red flag doon sa video nyo, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo ang multo. Actually, isa ako sa mga believer talaga na ano na totoo talaga ang multo. Kaya lang syempre, 'di ba, yung kabulshitan ng video natin minsan, 'di ba? Parang hindi ma-ignore ng utak ko eh. I mean, hindi talaga nire-reject talaga siya eh. Kahit sa ang anggulo, kasi may mga bagay akong napapanood na pwede kong lokohin ng utak ko na yun ay totoong multo. 'Di ba? Pwede kahit may scientific explanation, pero yung lumulutang na lumulutang na damit. Nakita niyo na ba 'yon? Yung lumulutang na damit ni Kuya Red na nakahanger. I-search niyo lang Parang hindi talaga kahit nalukuhin ko yung sarili ko, nire-reject na sabi ng utak ko, pagka pinipilit kong lunukin, di ba? Anyway, pagpatuloy, kay Real Ghost TV na nagrarakbat kay Kuya Red na. Tapos mga idol, meron sigbin dyan. So hopefully, yung sigbin kasi hindi mo makontrol. Grabe yan eh. Sana wala yung sigbin. Parang, kasi simula nung napanood ko yung lahat ng sinasabi na ni Kuya Red ngayon. I'm so sorry, no offense po, no? Parang puro kaberberohan na anong natatanggap ng isip ko. Takot yung sigbin. Wala akong pangontra kasi dyan, sa totoo lang. Okay, so mga idol, kasama ko ngayon, no, si Real Ghost TV. Wait. Paano mo nasabi na may pangontra ka sa sigbin? 'Di ba ang sigbin part ng cryptozoology yan eh. I mean, mapapag-aralan mo sa cryptozoology. When you say cryptozoology, ito yung mga nilalang na literal na hayop to. Hindi siya spiritual eh. Alam ba, katulad ng Bigfoot sa Amerika, Loch Ness Monster. Ano pa ba yung mga part ng cryptozoology na kasi ito mga to, ito yung sinasabi natin na uri ng creature na hindi pa nakikita. Hindi sila spiritual. Pero ba't mo sasabi may pangontra ka sa sigbin? Let's say, halimbawa, sinusugod ka ng leon, lalapain ka. Pwede mo bang sabihin may pangontra ka sa leon? Kasi hayop ang leon eh. Ang sigbin hayop din eh. Pero hindi siya spiritual. Hindi siya katulad ng ng aswang. 'Di ba? Part siya ng cryptozoology. Alam niyo yung chupacabra sa Mexico? 'Di ba? Hayop 'yon talaga, kaya lang hindi pa siya nadidiscover ng science. Naiintindihan niyo ba ibig ko sabihin pagka cryptozoology? Ano ba yung mga hayop sa cryptozoology? 'Di ba? Kasi ba't mo may pangontra sa sigbin? Bakit mo kokontrahin ang sigbin? Ano ba yan? Spiritual ba yan? Maintindihan ko kung halimbawa pangontra sa aswang. Kasi ang aswang may puspos ng demonyo yan eh, 'di ba? Pangontra sa engkanto. Kasi nga mga elemento 'yun. Pero yung pangontra, ang sigbin kasi normal na hayop 'yun eh. Kaya lang hindi pa lang talaga siya na-discover ng parang I hope you get what I mean, mga men, ha. 'Di ba? Hindi siya katulad ng kapre ng anyway. Sa lahat ng Kuya Red dyan, family dyan, please support Real Ghost TV. Lahat ng Kuya Red family, mga idol, kalat nyo, share natin. Okay, tulungan natin ha. Yan, so tulungan natin mambudol. Yun guys. Oo. Hindi, ito lang baka mamaya kasi nasabi ko yung budol eh, 'di ba? May nagkukwento sa akin, Real Ghost na sponsor mo. Ay, or hindi mo pa naman siya sponsor. Birthday mo pala is November 15. Tama? Yun lang ang sasabihin ko. Hindi ko sasabihin na nanghihingi ka ng cellphone na tigda 24,000. Anyway, pagpatuloy na natin. Pero makikita natin ngayon. Hahabulin natin guys. Alam nyo naman si Real Ghost TV. Kahit harap-harapan, hahabulin natin yan. So, tara. Host talaga? Kahit harap-harapan, hahabulin mo? O, tingnan natin nga. Diba? O,
Forward natin. Okay na bawat misteryo lang si Kuya Red. kikita ng mga nga elemento na Ito ha, ito. na ba ang pasok May ano siya, may intro siya. Punahin naman natin yung intro ni Real Ghost TV. 'Di ba? So may mga pinapakita siya dito katulad niyan. Men, ito explainable. Pwede kasing tao 'yan eh. Hindi naman siya yung extraordinary na nakikita mo kasi may anino to men eh. Hindi nyo pala nakikita, sorry. Yan oh, ito yung ulo na yan. May anino yan eh. Explainable yan. Ano ba ba? handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo O, katulad niya ito, ang itsura nito ay parang naka-hood siya na black. Explainable. sa gitna ng kakahuyan Explainable kasi ang sinasabi ko, hindi ko sinasabing peke ito ha. Pero ano to eh, pwede mo i-replicate yan eh. Yung mga ganyang bagay eh. mga elemento na nagsisigala kung minsan naman ay nagpaparamdam mga O, katulad niya ito, pwedeng may wig yan na nilagay nyo. nilalang na Explainable. mga ordinaryo mata sa gabi. Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. So guys, yan. Si Kuya Red. Real Ghost V, hindi siya Kuya Real Red, Ghost yan, TV. guys. So yan o. Kumunta talaga yung merong kubo-kubo dyan. Tingnan natin, doon na tayo sa mismong Yan. action na eksena. Kuya Red, alam mo, mas baba. Sa baba sila. Ayan o. Ayun. Wow! Basic study. Trademark ni Kuya Red yan, Yung mga demonyo, pag nagparamdam yan, bata. Bata, nagpapak. Ito, ang gusto ko kay Kuya Red, para, dahil siya convincing, di ba? Based on study, mga ganyan, di ba? Pero fake naman. Sorry, Kuya Red, Study ba? Yung mga demonyo, pag nagparamdam yan, bata. Bata, nagpapakita silang bata. Hindi, totoo yun. Totoo naman yun. Documented yun. Pero yung nag-aano sa kanila, di ba? Parang fake to men eh. Di ba? Let's face the truth. Kasi yung mga video nyo, parang ito nga yung puna ko nung kinumpara ko yung video ni AlphaGo 01 tsaka ni Kuya Red, di ba? Unang panood mo pa lang doon sa video nila Kuya Red, mabubulshitan ka na kagad. Kasi nga, hitik na hitik kagad sa multo. Once na i-play mo, parang, alam mo yun, sa sobrang isang barangay na multo agad yung makukuha sa video niya. Na para sa akin, napaka naman nun, napaka too good to be true naman nun. Hindi, I'm not saying na fake, ano? Pero yung mga professional ghost hunter halos umetbak ng bato na para may marinig lang na kaluskos o footstep man lang or na boses man lang na ganon. Pero itong mga to, ang dali-dali nilang hindi, ano ba yan? Talagang talent ba talaga yan? Or may katangian ba talaga ang tao na ganyan na nalapitin sila sa ganyan? Na pag sila yung nag-iimbestiga, jump pack yung yung video nila. 'Di ba? Minsan mapapaisip kami ganun ba talaga? Or bakit hindi mo gawin ng live yan? Halimbawa, ganun talaga si Kuya Red ay makapangyarihan na talagang every time na nag-i-investigate siya ay madaming multo na lumalapit sa kanya. 'Di ba? Wala naman tayong scientific basis doon. Pero for the sake of discussion, tatanggapin ko na 'yon. Na ganun talaga si Kuya Red. May katangian siya. Bakit hindi ka mag-live? Pag mag-iimbestiga ka. Pag nagte-teleport yung mga white lady na binibidyohan mo, bakit hindi mo i-live? Bakit kailangan uploaded video? 'Di ba? Siguro pagka halimbawa na videohan ni Kuya Red ng live yon na nagte-teleport yung mga white lady, isa na ako sa believer ni Kuya Red. Sinusumpa ako. 'Di ba? Pero titingnan ko pa rin kung may explanation. Kung wala talaga, live siya live. Katulad nung ginagawa, ito for the very 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 first time sa buhay ko na nagre-react ako bilang react na mga ghost hunter. Isa lang talaga ang kino-considered ko legit, si Ma'am Diwata at yung video ni Ma'am Diwata. 'Di ba? Na ang tinutukoy ko si Ma'am Diwata, syempre si Ma'am Diwata itself, 'di ba? Pwede kasing halimbawa, di ko naman sinasabing peke sila. Pwede at some point mameke sila. Pero yung video na pinareakan nila sa akin, ako para sa akin no doubt pwede kung mabibigyan niyo ng explanation. Pero ako hindi ako maka-come up ng explanation dun eh. Yung may biglang tumakbo, naalala niyo 'yon? I-search niyo yung video ko nangyari kay Ma'am Diwata at hiwagang Ma'am Diwata
ng Hiwaga at Karunungan. Asawa ni Sir Hiwaga at Karunungan. Yung video niya na yon, yun ang pinaka-gem talaga sa lahat ng pagre-react ko. Nakita ko talagang hindi ganun katulad nito, mga solid object yung mga multo nito eh. Yun talaga hindi mo ang bilis niya kasi tapos wala pang sound. 'Di ba? Hanapin niya yung video na yun. Nagbuboses bata para maging kampante ka kasi bata yung nakita mo eh. Pero demonyo yan. Kung walang protection prayer pare, pumasok na sa anib na yan. Grabe yung balahibo ko. Ang gusto ko ng tulungan. Yung nagpakita dito, pwede bang lumitaw ka? Ang pangit ng mukha niya, bro. Parang ano, bro? Ano yan? Kalabira ng lahat, bro. Ano nga yung mata niya? Yung mata niya, alam mo yung butas? Butas yung mata niya. Butas yung mata niya, baka kasi Shopee mask yun. Magagalit na naman yung mga fans na ito sa akin. 'Di ba? Parang Forward ka natin yun. Saan ba Ang yun? lamig ako, bro. Aura nila dito. Pakita. Hindi natin nagpakita na yun. Lip, bro. Umibit siya dyan, bro. Nakita ko dito, bro. ano na ba tayo? Maghahabulan na lang ba tayo? Di ba nakita ito last time? Ito maybe sa video ni Real Ghost TV. May halimbawa may pinapanood ako diyan may mga gumagalaw na upuan, may gumagalaw na mga kung ano-anong object, 'di ba? Na hindi ko mahanapan ng explanation. 'Di ba? Yes, unexplainable. Kasi may video siyang gano'n, yung nasa bahay, tapos nagsasara bigla. Then to be fair naman sa kanya, sinusugod naman talaga niya. 'Di ba? Tapos wala makita. I can't explain it, pero hindi ako naniniwala agad-agad. Pero hindi ko ma-explain yon. Pero halimbawa, ginagawa nila dito, biglang may nakita akong mali na isa. Lahat ng credibility ng isang video na to bagsak na para sa akin. 'Di ba? May pamimeki namin Ganun ako mag-analyze, hindi ko na ininitpick. Halimbawa, may lumutang na diyan may lumutang na upuan. Syempre, hindi ko maipaliwanag kung paano lumutang na upuan. Tapos biglang may makikita ako Shopee mask na sumisilip. Para sa akin, damay na yung lumulutang na upuan na doon na hindi ko ma-explain na sa akin, fake na rin yun. 'Di ba? Kasi nagawa mo na manloko doon sa isang part So, kung kung isa-summarize mo, talagang buong video mo panluloko na. 'Di ba? Maybe yung let's say yung umiiyak-iyak na yun, hindi ko ma-explain yun, 'di ba? Alam ka naman magsama sila ng bata diyan. 'Di ba? Pero who knows? Bro, sa labas bro. Diba? Mas umilip, bro. Umilip siya dyan, bro. Nakita ko dito, bro. Yun lang. Oo. Inoff ko yung, flashlight. Butas na. Parang nagsisink yung Sa baba na yung lalakad. 'Di ba? Yung mga tumutunog na ganyan. kahit saan merong maglalakad sa labas. Yung kayo ni Dongski dito, ganito ba? Nito rin. Grabe, intense bro. Ano pa, may nagsarapan ito. Grabe. Tutukan tayo sa labas, Gusto yan sila maglaro, bro. Hindi kasi sila makala. Gusto ko na makita yung nyo. Pino-forward ko Ano to guys, mga lana. Di ba lagayan ng formalin? Hanap ako dito, bro. Alam mo nung araw do sa pharmacy namin nung araw, ganun na itsura ng bote na lagayan ng formalin Lana ba yun? Hindi, lana is oil, di ba? Ang dami pala dito, bro. Lana, bro. Lana? Oo. Sobra, bro. Ang baho, bro. Ha? Pa! Di ba formalin yan? Dali mo yan. Baho, bro. Or Ah, pesticide? bro. Punong-puno, bro. Ha? Puno. Tan? Forward na natin, nonsense yan Puno-puno, bro. Oh, may laman talaga, bro. May ritual yan, may yan. Bro, may laman dito, bro. Grabe ang baho, bro. Kuya Red naman, may nakita lang, biglang may ritual na agad. Lapitan mo dito, bro. Simutin mo. Alam mo, napapansin ko sa mga paranormal, sa mga ghost hunter na nire-react ako madalas. Parang tuwing na lang may nakikita, lagi na lang may meaning sa kanila. Sa totoo lang, hindi ba pwedeng yan ay random lang na naipatong dyan? Bakit may ritual na ba agad? Purkit nalagay dyan? I mean,
'Di ba? Wala na ba tayong ibang explanation na pwede ibigay diyan na yan ay pesticide lang na naiwan diyan ng dating may-ari ng bahay or formalin yan na nandiyan na, 'di ba? Hindi agad parang kasi nangyayari sa atin biglang pag may nakita tayo may ritual yan. 'Di ba? Parang men, 'di ba? Lahat na lang ba sa iyo ay kababalaghan na lang lahat? Oh my God. Forward natin nga. Ano yan? May laman pa bro. Ayan oh. May laman yung... Hindi ko... Oo, 'di ba? Babad na kayo diyan. Tinatakot nila tayo bro. Ito. Binabangga. Bro. Talik dito bro. Saan ba yung nakita niyo bro? Ha? Eh, tali bro. Wow. Ay, nahirapan akong pumasok. Kailangan ko lang, malaki lang talaga. Ayun daw, ayan. Tignan mo dito bro. Ang pangit ng muka bro. Wow, yun yung kanina. Ayan bro. Yan bro. Wow. Oo. Lalabas ako ha. O, diba? Si Kuya Red, inano yan. Kinagat ni Kuya Red yan. So, ibig sabihin, peke si Kuya Red. Ganon gumamit ng common sense. Ano mo ako dyan? Wow. Sige bro, tutukan ko dito yan. Wala bro. Alam mo kung bakit nasabi kong peke si Kuya Red? Forward nga natin. Ano sa taas? Sana makita uli yun ha. Diba may sumilip kanina. Sumasak. Guys. Forward ko na. Saan na yun? Na po kayo ha? Yung amoy ng lana bro. O to, summarize Usapin mo nga yung summarize. baka nandito lang yung sagot. Actually, nasa ano yan eh. Nasa intro nila yan eh. Inispoil na nila sa intro yan, men eh. 'Di ba? Oh, so ito, saan na ba yun? Makikita ba nila yan sa labas? Anyway, dito na lang tayo mag sa intro. Ito yung unang entity or ito yung isang entity na nakita nila. Ayan oh. 'Di ba? Kuya Red, dito pa lang ito pinapamulat ko kayo na yung mga ganitong bagay peke. I-HD natin mga men. I-HD natin, 'di ba? O yan oh. 'Di ba? Yung spot niya dati bro, andun pa rin bro. Ganyan ba katagal magpakita ang ang multo? Sinasabi ko siya. Sadya ako dito. 'Di ba? Bro, para siyang ano bro? Parang Tingnan nga natin. I-zoom nga natin. 'Di ba? Dito pa nga lang, sakyan na nga lang ni Kuya Red to. Ano na to eh? Red flag na to men eh. 'Di ba? Parang pinapapeke ni Kuya Red yung sarili niya dito. Respetado si Kuya Red pero ganito ka cheap na na video tapos paniniwalaan ni Kuya Red na ganyan. Come on, men. Hindi yung mga fans ni Kuya Red, naniniwala pa rin ba kayo kay Kuya Red? Oh. bro, Diba? espiritu yan. Tapos ito pa. Oh, ito yung sumisilip kanina, 'di ba? Tapos sinakyan din ni Kuya Red to. 'Di ba? Alam nyo ba kung ano 'yan? Kung ano yung bagay na 'yan? Oh, ito 'yan eh. Saan na ba 'yon? Ayan oh, 445 sa Shopee. Di ba yan yun? Nagamit na ni Kuya Red yan before sa aswang niya. Di ba? Ayan yan eh. Oh. Ayan yan eh. Shopee mask yan, men eh. O, tingnan natin yung actual kasi ito, baka sabihin mo, hindi bungo, iba ang kulay niyan, iba yung kulay nun. O, tige, tingnan natin yung mga actual na nabili na nung na nabili na ng customer na itong sa Shopee na to. Diba? Kayo naman, diba, hindi ko sinasabi na sabihin nyo naman, sinisiraan ko na naman si Kuya Red. Pero ito yung direktang sampal na sa pagmumukha nyo na inuulol kayo ni Kuya Red. Diba? Halata naman na, tapos hindi niya pa i-deklara na for entertainment siya. Oh, kita nyo yan. Oh, di ba? Yan na yan yun eh. Oh. Yan na yan yung maskara eh. Oh. Di ba? Tingnan nyo yung kilay, tapos tingnan nyo ito. Kayo naman, men. Di ba? Wag na tayo, tsaka isa pa, ito ha. Let's say totoo to, ha? Let's say totoo to. Di ba? Kapag sinabi mong totoo yan, organic dapat itong yung face niya, 'di ba? Play natin ha. Kung totoo yan, gumagalaw-galaw dapat ang kilay niyan.
Or at least yung tenga niyan gumaganon-ganon. Hindi, solid yan men eh. Maskara yan eh. Oh. Tignan mo rin. Tama yung leeg niya, hindi nga makita yung leeg niyan eh. Kasi nga, kamay lang yan na ginaganon-ganon. Diba? Ngitang mukha, bro. Tapos sasabihin yung mata daw parang butas. Eh butas, maskara kasi talaga yan. Tinan mo itsura dito ng hindi nakasuot. Diba? Butas din talaga yung mata niyan. Kayo naman, ito itsura niya pagka nakasuot na. Diba? Baka nga si Kuya Red to. Diba? Yun ito yung sinasabi ko sa inyo na maging mapanuri tayo. Marami nabibiling maskara sa Shopee. Ito nakita ko na to kila Creepy Megs. Yung maskara na yan. O meron pa nga nakangiti men eh. 'Di ba? O meron pa nga ditong ito White Lady o kung ano pa man 'yan. 'Di ba? Maraming pwedeng bilhin sa Shopee na pwede nyong palitawin na yan ay multo. Uy, mukhang kulto ah. Biling ko kaya to. Bagong maskara ko. No? Ayan oh. Ayos ah. Ito may itsura. Ayan oh. Oo nga no, ang ganda niya oh. Biling ko pala to. Nabubuka kaya yung bibig niya. 'Di ba? Anyway, ano yung actual, tingnan ko ang actual na itsura. Ilan na ba yung bumili nito? Walang pinapakita. Anyway, ito na yan men eh. Kung organic yan, nakikita mo man lang sana yung kilay gumagalaw. Gumagalaw yung kilay. Or yung tenga man lang, nagwiwiggle na ganun. Kasi organic sa katawan niya yun eh. 'Di ba? Yun na nga lang ang patunay. Ito, gusto kong pairalin nyo yung common sense nyo, napatunayan natin na galing Shopee yung maskara. 'Di ba? Napatunayan natin na yun ay maskara lamang. 'Di ba? Undeniably, maskara. Kasi may katulad eh. Huwag nyo ikakatwiran sa akin yung bobong katwiran ni Beams Ghost TV na, ano ba yung sinabi ni Beams Ghost TV before? Na, kaya po nagkaroon ng ganyang itsura, hinango po talaga sa totoong demonyo. 'Di ba? So, ibig sabihin may standard na itsura ang demonyo na pinagtularan. Yes, may point nga naman yun Halimbawa, gagawa ako ng maskarang kabayo. Kasi yung maskarang kabayo na hinango sa totoong kabayo na nakikita natin. Yung gumawa ba ng maskara na to, ibig mo sabihin may nakikita na siyang demonyo. Kaya hinango niya sa itsura ng demonyo. Nakaparehong-kapareho nung pinapakita nila nila Kuya Red. Hindi ba kayo nag-iisip na ito dahil fake to at sinakyan ni Kuya Red, di fake na rin si Kuya Red. 'Di ba? Matibay na ebidensya na yan eh. Kailan pa ba natin lulukuhin ang sarili natin na sila Kuya Red ay totoo? Ito naman kasi sila Kuya Red, hindi pa magsabi na entertainment lang yung ginagawa nila. 'Di ba? Din tayo nagkakanda, gulo-gulo men eh. Laki ng problema ko sa buhay pero 'di ba? Tapos ang nangyari pagka nireakan ko, objective naman yung ginawa ko. 'Di ba? Nakita nyo naman, nakaparehas nung maskara sa Shopee, tapos aawayin nyo ako. Sasabihin nyo, naninira ako. Paano naninira yun? Objective nga na nakita natin na kamukhang-kamukha nung sa Shopee. 'Di ba ako pwedeng gumawa ng conclusion doon? Na dahil nakikita ko sa Shopee yung maskara, ibig sabihin peke. Oh. At kung peke yung demonyo nila, sinakyan ni Kuya Red, di peke din si Kuya Red. Diba? Anyway, bahala kayo anong tingin nyo dyan. Maraming salamat po. Diba? Bye-bye. Tama na mas marami ng mulat. Iba ba peking bako, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin